Mayong aga sa tanan. So mag-start na sa ato na po nga pagtulunan. Sa gihapon magtuon kita og forgiveness. Ani which is a receipt of a total pardon from God the Father, because Christ has paid the penalty for man's sins. So mao na ang forgiveness, kapasiloan sa Dios. So nagtuon kita nga ang kapasayloan sa Diyos is unlimited, buti ganon, which is as the east is from the west. So unlimited siya, ang pagtuyok counterclockwise ang earth around itself sa orbit sa sun, counterclockwise. So unmeasurable ang forgiveness ng Diyos, dili from north, not from north to south or south to north, kundi from west, no, from which as far as the east is from the west. So mo na tuyok unlimited. So sa atong pagsugod mag-pray ta, check sa atong kagalingon, if necessary, if there is something to confess, isugid ituan, that is homology, then pag gumanana iga-voice out na ko ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo balaan nga Amahan, salamat kayo sa mga higayng ginatag nimo sa amon, by recording or whatsoever, Ginoo, sa mga pagtuon sa mga pulong, by believing it, kag living it, which is normal sa Christian way of life of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kani sa siningat yun, naghampo kami sa teaching ministry, kag confirmation of the Holy Spirit, sa pagtuon sa imong mga pulong, as our divine teacher, kay we are just an instrument, kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ, spiritual understanding, not by our own intellect or by our own means, kundi dala lang sa imong grasya, sa imong ginadangop tanan. Sa imong ginapasalamatan, sa gihapon ginasalig, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, forgiveness. Now, magkanto kita sa part 2, no, sa aton nga pagtuon. May ara sa do ka klase nga forgiveness. Actually diri kita nag-stop sa do ka klase sa forgiveness, kang magpadayon kita continuing sa diri sa yellow. Gin-highlight na ako nga there are actually 2 types of forgiveness for the believers. So dinhi sa pagbalik nga there are 2 types of forgiveness. Mao nang kumbaga pa ang problema sa mga translation, kay tanan dira is forgiveness, whereas nga sa Greek may 2 ka klase ang forgiveness, no? Kung makita mo na by context, kaning ginatawag nga judicial nga forgiveness kag experiential forgiveness. Now the first nagyapon sa ginatawag nga, kung magdoon naman kita about sa doctrine sa hell, no? About sa ginatawag nga the sons of God, si Jesus Christ is son of God, kag we are son of God, no? Inabutan ra son yun na siya, or masilay naman tanga child or children of God, pero regenerated. Si Jesus Christ hindi pwedeng regenerated kay he is perfect, sinless. So makita nato ni siyang judicial forgiveness, halimbawa sa diri sa John, let's see, sa New Testament, 1 John chapter 2 verse 2, kani siya nga context. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So meaning to say nga dili lamang sa ours. Ours meaning believers, kay include ra si John nga author, included si John nga author, not for ours only nga forgiven. So dili siya limited atonement, nga ang forgiveness of sins nga si Jesus Christ is our propitiation. He is the propitiation, meaning to say nga the Father was satisfied sa payment sa aton mga sala through the Lord Jesus Christ. Not for ours only, nga
nga appeal si John, included si John, but may but din na also for the sins of the whole world, bisan sa mga unbelievers. So ang propitiation nga wherein ang God the Father was satisfied sa payment pinagi kay Jesus Christ is for all humankind, dili lamang sa ours nga mga believers kundi sa whole world. Mao nang ginatawag po nga unlimited atonement. So dili issue sa Dios ang sala sa salvation, dili issue. For all have sinned and come short to the glory of God. No one is perfect. No one is righteous. Mao nga ang salvation is by faith alone in Christ alone. So makita mo na sa Bible nga 50 times by faith alone in Christ alone. So mauna ang salvation. So kay nagatuon pa kita sa address ang salvation. Kay pagkasunod niya ni mao ang Christian way of life. So samtang sige lang siya kita tuon sa Christian way of life. So ang Christian way of life nakadumduman ko ng normal. Ang normal nga life sa Christianity is of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So ang normality niya dira daw presgod sa tao, bata pa. So ang normal sang tao mag-grow yun na siya, mag-grow. Same gyapon sa Christian way of life. In other words, pag hindi mag-grow ang bata, so may abnormality sa bata. So ang growth dira is sa iyang structure, sa iyang physical nga lawas, kag sa iyang knowledge, sa iyang intellect. So maka-earn sa mga vocabularies. Ana ang spiritual growth sa Christian way of life. So walay emotion dira kundi by knowledge, by truth, pinagig jud sa truth, biblical truths. So kung may amo na nga kung sa mga Christians nga wala nag-grow in grace and in the knowledge, we have the thinking of Christ. Kung wala nag-grow, meaning to say nga naa siya in sinning, kay wala man ma-apply nga pulong sa Dios sa iyang life as a believer or a Christian, kundi ang worldly things. So naay abnormality sa iya kay naa sa pirmi in sinning. So there is a judicial forgiveness. Ang tanan were forgiven. Tanan nga human race, humankind is forgiven. Pinagi kang Jesus Christ. Remember nga, ang Diyos is holy. So dili issue sa iya ang sin. Pero kung kay Satan, which is the accuser, ang issue dira siya permi is sala. Mao nang uban pon nga mga uban nga tao pon, believer or not believer, ginatawag pon nga sa isa pod ka mga pamulong nga mga issuer, no. Tanawon sa nato diri kadali. Okay. So, ang isa ka forgiveness kay makita nato ni karon nga sa amo na nga pamagi nga duwa ka klase ang forgiveness. Ang experiential forgiveness, ang maka-experience lang sini nga ang sala, tanan nga sala were forgiven katong mga believers kay they believe the Lord Jesus Christ, no? So kato lang sa mga believers. Pero ang mga unbelievers dili sila maka-experience sang forgiveness tungod kay wala sila nag-believe. Pero amo na nga judicially wala sila ihibalo nga ang ilang sala were forgiven. Muna kalabanan karon sa mga ginatawag nga mga religious group, religion by sect. Ang kalabanan na lang sinada sa ila amo ang gapa halos jud basta religious group. Kalabanan is by works. Mangayo permi sang kapasayloan. Whereas nga
nabayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. So maportray naton sa amuni nga pamagi. Mao ni si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala sa tong 30 AD, year 30 AD. Mao ning human race o kun bisan pang individual, tanan nga sala halin sa kay Adan hangtod to the last man. Tapos ang bayad sang sala makita unta magbayad kag ang the past nga sala, mga nagligad nga mga sala, kag sa present naton nga mga sala karon, present, kag sa future nga mga sala, siyempre pala abuton. Tanan nga sins ginbayran ni Jesus Christ, tanan ato na kay Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Amo nagsiling si Jesus Christ nga it is finished, paid in full, tetelestai sa Greek, paid in full. Kay dako kay ito nga senaryo ang pagbayad ni Jesus Christ sa ato mga sala nga kag pagbutang sang espongha sang sundalo dito sa ibabaw sa cross nga si Jesus Christ nahang dito o kung gilansang amo na nga mga pamulong nga sa pagbayad niya dira sang aton mga sala. May purpose to kung ngano nga ginbutangan siya sang langgaw nga may apdo, no? Kag tapos nagsiling siya nga wala na, tapos na, tetelestai, it is finished, paid in full. Kay before ni ana pagbutang sang espongha nga may langgaw, langgaw kag apdo, nabayran na niya ang aton mga sala sa pagsiling niya sa mga at the ninth hour, which is 3 o'clock PM sa aton nga time, Gentile time. Kay kanang 9th hour is Jewish time na siya. Nga pagsiling niya nga Eloi, Eloi, or Eli, Eli lama sabachthani, my God, why thou hast forsaken me. Tapos na, nabayran na, ginatawag na isang baptism of the cup, nga pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala, paid in full. Kay may dako kay ito nga epekto sa akong kahibalo ang pagbutang sa baba sang langgaw nga may ara sang apdo. Isa na siya na relasyon sa ginatawag nga anesthesia. So, ang pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala, conscious siya. Nga pagbayad sa atong mga sala, past, present, kag future. Kag tanan, halin sa kay Adan nga tao, pagkadto to the last man, nabayran ang mga sala. The past, present, kag future nga mga sala. Amo na nga hindi issue sa Dios ang sala. Kay ang Dios, ang God is holy. Dili issue sa iya ang sala. So amo na nga ang salvation is by faith alone, in Christ alone. Kay kung issue ang sala sa salvation, walay tao nga maluwas, kay ang tanan makasasala. So amo nang point na kay ang tanan makasasala. So kag dra nimo makita ang absolute righteousness kag ang justice sa Dios. Well, kung tanan nato na, makita nato na siya sa diri halimbawa sa John chapter 3 verse 18. Okay, kani chapter 3. He that believeth on him, so kaning him is the Lord Jesus Christ, is not condemned. Not condemned. Ang nagabilib kay Jesus Christ of who He is. Minuto siya nga He is God. Tapos ginbayran niya ang tanan naton mga sala.
namatay siya sa unod, kag after 3 days namanhaw siya. Then 40 days after nag-ascend siya sa heaven, kag naa at the right hand, incision at the right hand of God the Father. So mao na ang salvation, believe it on Him. Amo na sa pagtuo kay Jesus Christ. But he that believeth not is condemned already. Kani dili ni siya sa ginatawag nga sovereignty sa Dios, kundi dili sa iyang omniscience. Kay ang salvation is by faith alone. So nakita sa Dios kung sino ang magtuo kag sino ang hindi magtuo. Omniscience meaning all-knowing. All-knowing. Kay balo siya kung sino ang magtuo. So kag sino hindi magtuo, mo na is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. In the name meaning sa authority ang salvation. So paggamit sa name is sa authority nga ang salvation is through the Lord Jesus Christ. Begotten meaning the unique person. Kasi Jesus Christ is God, man. So matun-an na po nato na siya sa doctrine of kenosis. He emptied himself. Kasi Jesus Christ is God, man. So sa omniscience ng Diyos, He knows already kung sino ang mag-believe kag sino ang hindi mag-believe. Omniscience meaning, kung tanaw nato ni ang iyang pamaagi sa omniscience ng Diyos, nga halimbawa mao ni ang present time, kabalo siya 2020, gamito lang naton ang year. Kabalo siya kung sino ang magtuo sa 2021. Hangtod to the last man. Kabalo siya sino ang magtuo. Kabalo siya kung sino ang hindi magtuo bilang omniscience. Isa sa karakter sa Diyos. So kung magtuon kita of knowing who God is, who is your God, who is our God, so magatuon na po ta sang Trinity. Sa ginatawag nga the essence of God, para may balanggid nimo kung sino ang imuhang Diyos, kung sino ang aton nga Diyos nga angay nga tuuhan. So mao na ang ginatawag nga condemned already. Dili siyang sovereignty. Well, by the way, ang Diyos is sovereign po. Isa po sa iyang kinaya. He is sovereign. Labaw siya sa tanan. No? Kagula may ikalalis ang Diyos. So, ginapakita natin diri ang justice kag absolute righteousness ang Diyos of who He is. Now, so mao na ang ginatawag nga forgiveness. So, experiential forgiveness. So ginatawag na siya nga mahitabo ni siya at the moment ng isa ka tawo mag-believe kay Jesus Christ, mo na ma-experience niya ang forgiveness nga ginatawag. Now, kaning mga unbelievers never jud maka-experience ang forgiveness of sins kay they don't believe. Prasbasang isa namon ri ka silingan kapitbahay tupad balay nga ginasiran ko siya nga si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala totally walay sala nga wala ginbayran sa Dios sa tong 30 AD dito sa ibabaw sa cross. Tuo siya nga nabayaran jud pero may pero lang nga siling niya mangayo gid siya kapasayloan. So in other words, wala siya nagtuo nga si Jesus Christ nagbayad sang tanan naton mga sala kay mangayo gyapon siya sang kapasayloan. So ginadeny niya lang ang una niya nga statement nga sa pagtuo nga gibayad ng tanan pero mangayo gyapon siya sa kapasayloan. Dapas mo na sa kanang eternal salvation. Sa pagtuo gatuo daw pero wala di ay sa reality. Siling niya
No one can pluck us out from the hands of God. Walay makaagaw sa aton sa kamot sa Dios. Siling niya, pero kung maglukso ka, mawala ang imong salvation. So, mao na nga mga sitwasyon. Giprangka ko siya nga, wala ka nagatuo sa eternal salvation. Kay madula, gatuo ka, pero kung maglumpat ka sa kamot sa Diyos, madula ang imong salvation. In other words, wala ka gatuo. Ana, kay gipamangkot ko man siya nga, kabalo ka ba kung ano kagamay ko, kung ano kadako ang kamot sa Diyos? Nga kung amo ni kadako sa earth ang kamot sa Diyos, paglumpat mo, kamot lang gyapon sa Diyos sa imong ginatupan. Kaging pamangkot ko man siya, may kamot bala ang Diyos? Ana mga tawag nga mga research sa ginatawag nga language of accommodation. So, amo na matun-an na nimo, matun-an nato kung ano ang Diyos. Nga ana sa pagkilala of who God is. Dira nimo pamatud-an kung ano ang butching anon. Amo na nga balik kita sa ginatawag nga original language, etymology. Siyang ginatawag nga mga syntax na sa grammar, sa pagtuon sa ginatawag nga exegesis, dili eisegesis. So amo nang ginasiling nga let the Bible speak. Let the Bible speak. Okay. So, there is atong pagpadayon sa pagton. There is pagpadayon sa atong mga ton. Nga there is na highlight na ako nga there are actually two types of forgiveness for the believers. So, diri nato matun-an ang judicial kag experiential sa iyang original nga lingwahe. Two types of forgiveness. Ang first nga forgiveness is salvation. Forgiveness. Meaning to say nga karid-sumay. Makita mo na sa Greek nga karid-sumay. Karid-sumay. Kaya ang pag-pronounce niya basta may Z is DZ. Ano sa pag-pronounce? Karid-sumay. Which is for eternal salvation. So, meaning to say, for eternal life. No? Kag kana siya is for salvation. By believing the Lord Jesus Christ. Kang ikadwa nga forgiveness is confession for forgiveness nga affirmi, which is for spiritual life. Meaning sa imong spiritual growth. Kay dili ka proceed sa imong spiritual life for spiritual growth kung may ara sang sinning sa kinabuhi sang isa ka believer. Dili. So ang hindrance dira mao ang sala sa o konsala sa ginatawag nga post salvation sin o kon after salvation nga mag-grow ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Never gina siya mag-grow kung naay ginatawag nga sinning after salvation. kay even though nga forgiven na ang isa ka believer ang iyang mga sala kag bisan pa sa mga unbelievers kag sa believers after salvation kay part na siya sa spiritual body of Christ, dili siya makaproceed for spiritual growth kung naay sala. Ang nagnasilin sa Proverbs nga the Lord will not hear us if we have iniquity in our heart. So dapat may ara gid sang ginatawag nga confession. Ang word dira is confession. Dili repentance nga forgiveness after salvation nga anak ka na sa Diyos. So walay repentance nga forgiveness kung anak ka na sa Diyos kung dili confession. Amo gani nga makita na siya sa 1 John 1:9. Kunto na naton sa 1 John 1:9. If we confess our sins, ours, meaning to say ka mga believers, our sins, kag ang word there is confession. He is faithful and just to forgive. Amo ni siya nga forgiveness after salvation.
Kung sa English, puros lang na forgive forgive. Bisan pa ka-read sumay na siya for eternal life, nga forgiveness. Kag after salvation, nga forgiveness. Sa English, forgive lang gihapon. Pero sa Greek is aphiemi. Sa salvation nga forgiveness is ka-read sumay. Kag sa forgiveness after salvation is aphiemi. Iba gid siya. Pero kung sa English kag sa aton sa Filipino, puros lang na kapasayloan kag forgiveness sa English. Our sins, or our sins, mga believers, kay apil gyapon si John, and to cleanse us from all unrighteousness. So mga known sins kag unknown sins, unrighteousness. All, walay minabilin. Kani siya is forgive sa English. Pero kung tanaw nimo sa Greek na siya, kana siya is aphiemi. Tanawa diri sa Greek are forgive mo. So makita nimo na sa Strong Concordance 863 is aphiemi. Aphiemi, kani aphiemi nga forgiveness, meaning to say nga after salvation nga forgiveness. So kwan siya kanang post salvation nga sin. Post salvation. Kanang concordance, makita nimo na siya sa Greek nga o kay Strong Exhaustive Concordance. No, nga pagtan-aw nimo da sa concordance forgiveness, so makita nimo da na ay 1 John 1:9. So nimo maktan-aw ang forgiveness kung ano siya sa 1 John 1:9 nga ang context dira is our sins, appeal ang mga believers. So mo ni siya aphiemi. Aphiemi. Kay sa salvation is carried sumay for eternal life. So matanaw nato na sa samtang naga-proceed kita. So all sins were judged on the cross. Amo nang point ra, ang bottom line, ang foundation, all sins were judged on the cross kay Jesus Christ. Ano nga kung magbayad si Jesus Christ sa aton mga sala, ano nga dili tanan? Amo nang logic dira. Ginbayaran niya tanan. So wala kay something to ask for forgiveness sa salvation nga ang kasagaran ginagamit is receive. Kaya puro ang receive may connotation na siya sa ginatawag nga faith sa gihapon. Na masiling nga Father. So ang prayer is magtuon kita sa prayer, address yun na sa God the Father, dili sa kay Jesus Christ. Nga forgive me of my sins? No. Dili. Kay ang tanan nga sala ato na kay Jesus Christ ibabaw sa cross. The decision to believe in Jesus Christ means the forgiveness of all sins prior to that moment. So natun-an nato na nga as far as the east is from the west, maunang forgiveness kag He will remember our sins no more. So hindi na yun pagnunduman sa Diyos ang aton mga sala. Bisan pa naa pa na sa Old Testament, pero sa omniscience sa Diyos nakita na niya sa pagbayan ni Jesus Christ ang aton mga sala sa 30 AD. So naara na ni tanan, na-prophesy na tanan. Kung tanaw naton ang timeline na tanan nabutan na dira. Pero sa aton nga mga believers at this present age, at this present time, ang ginahulat naton is the rapture. Dili ang second coming ni Jesus Christ, kundi dili ang rapture. So kung magtuon naman kita sa ginatawag nga mga eschatology, meaning things to come. Okay, for the believer, all pre-salvation sins are blotted out at the moment of salvation, and God never remember them again. Isaiah 43:25. I
Siling sa Diyos, even I, siling sa Diyos, am He. Tatlo yun. Kung masinim tatlo ka ay, who blots out your sins for my own sake. I will not remember your sins. Kani siya, nag-escort ni siya sa continuous action nga I will not remember your sins. Ako gid amo siya nga nagapana sang imo mga paglalis tungod sa akon. Hindi tungod sa aton, kundi tungod sa iya. Kag hindi na ako magdumdum sang imo mga sala. Continuous action ni siya nga wala gid sang wala na gid sang pagdumdum sang aton mga sala. Bisan pa kani siya na address sa Israel. Kay halin siya sa kay Isaiah. Kag hindi siya magdumdum sang imo mga sala. Kung sa Cebuano pa, ako, bisan ako, mao siya. Nga sa tatlo gyapon ni pag-refer sa nga personality. Nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon. Ug dili na ako maghinumdum sa imong mga sala. So, ang tanan nga post-salvation sins are blotted out. Natawa na siyang experiential forgiveness. Tanan. Post, meaning after salvation, nakuha na tanan. So, by the use of 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kay ang God the Father is our advocate. Kung tanaw naton sa there is a 1 John 1 John chapter 2 verse 1 para di makaistorbo. Wait sa. Okay. My little children, either nga spiritual ni or physical, my little children, these things write I unto you that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So siyang atong attorney, advocate, nagapatunga nga siya ang nagbayad sang tanan natong mga sala. So if any man sin, we have an advocate nga sa pagsiling sa God the Father nga I paid it. Nabayran na nga mga sala as we confess our sins. Kay He is the propitiation for our sins. Ours. But, may conjunction of contrast. Kay siya man ang atong advocate. But also for the sins of the whole world. Full for salvation. So, after salvation, na ay possibility gihapon, mga probability nga ang Christian makahimo gyapon sang sala, known or unknown nga mga sala, known or unknown sins, ignorance man or nitawag cognizance nga mga sala. Pero the more nga mag-learn ka, magtuon ka, mag-believe sa ginatawag nga Bible doctrine, truths from the Word of God, the more nga nagasinless ka sa pagtuon nimo og growing in grace, the more nga yara ka sa sinless. Ginatawag nga volitional perfection. Nga ikaw nga Christian, you never have to sin again. Dili nga sinless. No. Dili. No. Kung dili sinless.
Kung nagagrow ka, halimbawa, mauni after salvation. So, by faith lang, alone, in Christ alone. Pag believe nimo kay Jesus Christ, sa ginatawag nga Christian way of life, kani, babes pa, kita in Christ. Wala pa'y pagtulunan. Gatas pang ginakaon nga mga Bible doctrine, babes in Christ. Dapat mag-grow kita to maturity. Nga by learning Bible doctrines, Bible truths. No? Bible truths. No? Bible doctrine. Tapos tuuhan plus faith equals application. Kay once nga ang principle din na once nga gituuhan mo na, you believe it, makita gina sa imong kinabuhi. Pero kung di mo tuuhan, hindi na makita sa imong kinabuhi. What a man thinks in his heart, so is he. Kung anong ginaara sa imuno na amo gina ikaw, so dili gina nimo ma-deny o who you are to what you think. So kung puno sang biblical truth sa imong sa storeroom dira sa imong ginatawag nga spiritual heart, sa imong thinking, sa imong nauna, no? Then mauna imong amo sina ang imong kinabuhi. So there is forgiveness for sins committed before the cross and for sins committed after the cross, meaning to say after sa imong salvation. The Greek word used for forgiveness of sin committed before faith in Christ is charizomai. So judicially forgiven, amo nang forgiveness. The Greek word used for forgiveness of sins committed after the cross is aphiemi. Mauna sa Christian way of life, sa atong spiritual life. So dili na sa salvation, kay you are saved naman. Pag believe nimo kay Jesus Christ, saved ka na. So mauna nga after salvation ang imong Christian life, no, dapat mag-grow in grace. So kung naay sins after salvation, walay spiritual growth, kay mao na nagahindrance sa imong spiritual life. Mao na nga mag-confess na lang after salvation, dili repentance kundi mag-confess, meaning isugid na lang, ituan, acknowledge, cite, kay kana siya were forgiven na sa kay Jesus Christ sa cross. Kag si Jesus, mao na nga si Jesus Christ dito sa gadapan ng sin, nagasiling nga I paid it sa sina nga forgiveness sa ginatawag nga aphiemi. Daw may gin-prepare ko din nga picture. Let's see daw dali. Kani. So, mao ni ang sins were forgiven, tanan nga sins. Mao ning charizomai, diri na siya sa salvation. Ang aphiemi after salvation mo ni sa spiritual life. Aphiemi sa Christian way of life. So human ang charizomai by believing the Lord Jesus Christ, which is natawag judicially all sins were forgiven. So mo na mag-believe na lang kay Jesus Christ by faith alone in Christ alone. After sina mo ni siya nga phase 1 ni. After sini mao ang Christian way of life. Tapos na ni siya by believing the Lord Jesus Christ. So part ka na sa spiritual body of Christ. So ang part 2 din nga forgiveness is aphiemi. I-confess na lang. Confession na lang diri by believing the Lord Jesus Christ. Okay. Oh. Okay.
Okay. So mao na ang forgiveness. The first forgiveness, salvation, forgiveness is for your eternal life. So mao ni siya ang first nga forgiveness. Makita sa Colossians chapter 2 verse 13 to 14. And when you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven. Mao ni siya nga forgiven. Dili siya afimi, kung dili courage sumay. Having forgiven, which is for salvation, which is for eternal life, as all our transgression before sa cross, no? Having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us which were hostile to us, He has taken it out of the way and nailed it to the cross. So amo ni siya nga forgiveness which is for eternal life, for salvation. Okay. Kag amo ni sa ilong ko, kag kamo nga patay sa inyong mga paglapas, kag di circumcision sa inyo unod. Sa atong pa na-address ni siya sa mga Gentiles, kay uncircumcised ang mga Gentiles ginbuhi san Dios upod sa iya nga napatawad niya kita sang aton tanan nga paglapas. Well, kita kung apil diri si Paul nga sulat niya, remember nga si Paul Jew na siya, Pharisee, no? Si by blood si Paul is Jew, Israelite. Tapos ang iyang citizenship is Roman Empire, sa Roman citizen siya, sa Roman Empire. Mao nang ang kahimtang ni Pablo, Jew by blood pero Roman citizen siya sa iyang citizenship. Kag Pharisee siya. So magsiling ka nga Jew, sa sinanga time diri na sa south part sa ginatawag nga Israel. Okay, so nga napanas niya ang mando nga sinulat sa mga pagsulundan nga batok sa aton, ini ginkuha niya nga ginalansang ini sa cross. Amo nga tanan nga sala aton na kay Jesus Christ sa ibabaw sa cross. So the decrees against us all of the sins which were ever committed in human history, God the Father imputed these sins to Christ on the cross. Imputed, ginbutang dira kay Kristo nga sa pagbayad dira gid panahon sa Roman Empire nga sa cross. Kaya amo na ma-execute ang mga Roman Empire sa mga criminals, ginalansang, ginabitay nila sa cross. The judgment of our sins on the cross is the basis for our forgiveness. So amo nang importansya sa sa cross nga gihang dito si Jesus Christ, nga siya nagbayad sang aton mga sala, and God the Father was satisfied mo ng propitiation sa payment sang aton mga sala. So kanang mga ritual sa Old Testament, sin offering, kanang burnt offering, kana siya mga rituals, kag kanang mga rituals nagapatanaw tanaw na sa reality nga sa kay Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Amo ni siya kung aton siya idagway. Mo ni si Jesus Christ katong 30 AD. So kaning diri sa Old Testament, kanang ginatawag nga mga rituals, nagkatanaw na sa kay Jesus Christ. Kay mauni siya ang reality. Ang real. Ginatawag nga type kag anti-type. Nga nagadagway nga si Jesus Christ ang ginatawag nga sin offering diri. Kag ginatawag nga burnt offering si Jesus Christ.
which is the Lamb of God maong gi-offer para sa aton mga sala. So, pinapinpoint lang diri nga wala na issue ang sala sa ginatawag nga salvation, kundi by faith alone in Christ alone. Kag after salvation gid tawag nga post salvation sins, aphiemi is confession na lang, isugid na lang, kay we have our advocate, ang atong attorney nga si Jesus Christ among kapatunga sa aton kag sa kada Father nga he paid in full ang aton mga forgiveness. So ang second nga forgiveness diri, which is the post salvation forgiveness, is for your spiritual life. Kay never ang believer mag-proceed sa iyang Christian life for growth kung naay sinning, for growth kung naay sinning. Kay sa pagdagway sini amo ning gawas sa aton kinabuhi. This is the cross, si Jesus Christ. Pag believe naton kay Jesus Christ, by faith alone in Christ alone, we are in Christ. Ginatawag nga baptism by the Holy Spirit. We are in Christ. We are not in Adam na. Now, kani siya is permanent nga relationship. Permanent. Pero ang aton na po nga relationship, as we are indwelt by God the Holy Spirit, God the Holy Spirit is temporal lang ang atong fellowship sa God the Holy Spirit, ang atong fellowship. Pero during atong relationship sa kay Jesus Christ, na we are in Christ, is permanent. Diri is temporal. Temporary lang atong fellowship sa God the Holy Spirit. Kay why man? Why? Because kung makomit kitag sin, we are out of fellowship. Indwelt gyapon ta sa Holy Spirit, pero we are out of fellowship sa Holy Spirit. Wala na siya nag-function sa aton nga we are indwelt by God the Holy Spirit. Kung dili naa kita sa old sin nature, nag-function kita sa old sin nature. Amo na nga dapat may ara gid sa ginatawag nga kung mag-grow ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, kung mag-grow ka to maturity by learning Bible doctrines, diri dapat mag-confess ka. 1 John 1:9. Tapos mag-function ka yielded to God the Holy Spirit. Na kung magtuon kita sa ginatawag nga Operation Cry, sa King James siya makita, Operation Cry. Knowing, recon kag yieldedness. Nga ikaw nga Christian, you never have to sin again. Pwede nga hindi ka na maghimo sang sala. Mao na ang normal sa Christian life, kay ang abnormal wala nag-grow siyang Christian life. Now, here comes the 1 John chapter 1 verse 9. Siling niya, if we acknowledge our sins, di na ta magtanaw sini sa iyang grammar. He is faithful and righteous to forgive us our sins and to purify us from all wrongdoing. So kanisa pwede sa subjunctive nga sa Epias ini nga pwede nga sa ato ang freedom, volition ginhatag sa Dios nga pwede ni ka mag-confess, pwede man ka mag-confess nga if we acknowledge our sins, confess ni siya, acknowledge. So homologio. Katanaw natin 1 John 1:9. 1 John 1:9 kani. 1 John 1:9 kani siya. Okay? So, kung tanaw ni siya sa
Ina-expose lang naton diri ang ginatawag nga pagtuon. Okay. Sa ubos na. Now, if we confess, dito acknowledge, no? Acknowledge sa nas to siya nakuha ba. Diri sa King James is confess kani. Kani siya is homologio. Homologio kani. Homologio. Amo ni siya nga word. Ang iya transliteration, morning original sa Greek. Homologio. It's man siya. It's. Okay. So, name it, cite, acknowledge. Amo nang butsing ganon sang homologio. Dili sa repentance nga metanoeo or metamilomai. No. Kay sa Greek, ang repentance, duwa po na ka-word sa Greek. Sa mo nang ginabantayan naton ang eksakto nga paggamit sang pulong sa Bible. Kay kung magsiling ka lang nga repentance, no, by itself, lahi po ng connotation sa Pilipino nga repentance. No, iba po. So, sa original nga language, ngalin sa Greek, lain po. So, dapat biblical base kita kung ano ang paggamit sang pulong dira nga sa ginatawag nga context. So, if we acknowledge, no, acknowledge our sins, name it, cite, confess from the word homologio sa Greek. He is faithful and righteous to forgive kaning after salvation. After salvation, kay ngano, kay kani siya is believer na ni Jesus Christ. So kani siya is post-salvation nga sining. Dili nga kumaghimo sang sala, mo pa impyerno ang believer. No, we are eternally secured. Mo na nga i-acknowledge na lang naton nga sala, i-acknowledge, i-cite, name it, cite, no? Ano pa na iba nga mga pamulong sa pamatuon nga ina nga sala gibayra na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Nabayra na sa ibabaw sa cross. Mo na ang pagbayad ni Jesus Christ is past, present, kag future nga mga sala. So, ang sala nga aton mahimo pa as God knows kay He is omniscient. Aton na kay Jesus Christ tanan sa ibabaw sa cross. Mao na nga kaning acknowledge is cite kay nabayra na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross ang ina nga sala, our sins nga makomit, ginakomit kag makomit pa. Kaya nakita na sa Diyos nga makahimo kag sina nga sala. Kag ina nabayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Nga sa aton nga side without knowing nga nahimo nato na nga kag mahimo pa nato na nga sala. Pero as long nga nagagrow ka, God knows kay He is omniscient. Nagasin less ka sang imo mga sala. Kag you never have to sin again sa imong spiritual growth. Kay kung ano ang imong natun-an nga yara karon sa imong ginatawag nga spiritual heart, sa imong nga mind, mauna na imong lifestyle. Amo na nga hindi batasan sang isa ka believer ang maghimo sang sala. Ginatawag nga chain sinner. No, dili batasan. We are not in a habit of sinning. Hindi naton habit na ng mga believers. So, na sila sa Psalms nga 66:80 nga, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, kanina siya believer na. Remember nga si David, naghambal sina nga believer na. Kaya lang dili siya Christian, pero believer siya ni Jesus Christ. Kaya ang Christianity ni appear na lang na sa Acts chapter 11. Kag remember nga si Paul is the first member sa spiritual body of Christ, o kon the first member sa ginatawag nga Christianity. So if I regard after salvation, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kay sino man gali ginapamatian sa Dios? Katong mga believers lang, ang iya lang mga anak. Sa mga unbelievers, wala na siya nagapamati. Kaya ang kinanglan sa mga believers is salvation.
by faith lang in Christ. So the spiritual life can only be lived by the power of God the Holy Spirit living inside you. So we are filled kung nakita in the sphere of God the Holy Spirit, by means of God the Holy Spirit, because the Holy Spirit live inside us, na we are empowered by God the Holy Spirit, mauna ang spiritual growth sa atong spiritual life. When we choose to sin after salvation, you turn your back on the Holy Spirit and thus disable the power. Mauna, quench not the Holy Spirit. When you choose sin, you destroy your spiritual life. Wala sila ni Pablo sa mga Christians dire sa Galatians chapter 5 verse 16. Then I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kay kontrary na sila permi. No, opposite ni sila. So, kung naa ka in fellowship to God the Holy Spirit, fellowship in the sphere of God the Holy Spirit, you will not carry out the desire of the flesh. Kay ang flesh din halimbawa para lahi siya, old sin nature muna sa flesh, gakontra ni siya, opposite ni siya, na nagsilingan di sa I say then, walk in the Spirit, naa ka permi in the Spirit, in the sphere of God the Holy Spirit, then you will not carry out the lust of the flesh. So diri ang ginatawag ng mga Bible doctrine. Kung nakay Bible doctrine, Bible truths, mao nang gina-work sang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Kung mag-yield kita, we are in the sphere of God the Holy Spirit, kag dili sa all sin nature. Kay opposite na sila permi. So ang sa old sin nature mao ning nga ang believer na permi in sinning, in sin. Remember nga nakita sa tatlo ka part sa aton nga lawas, no. Halimbawa ani okay, kani is the body. Naa diri ang old sin nature sa body. Tapos mauning soul, the you, the I, the ego, the soul. Kag mauni siya ang human spirit. Kay dira reside ang Holy Spirit sa atong human spirit. Sa aton pa kani siya na diri sa body. Kay kaning Holy Spirit. So muna nga sometimes kung mag-yield ang believer sa old sin nature, so naa siya in sinning. Pero kung mag-yield siya sa Holy Spirit, no, naa siya ginatawag nga blessings in time kag rewards in eternity. Amo nang kinabuhi sa mga believers. Okay. Right. So the first forgiveness, post-salvation forgiveness cancel the repercussion of sin and restore the status of your spiritual life sa post-salvation nga forgiveness. So ang first forgiveness qualifies you to live in the eternal state in the resurrected body. Kay you are saved. You are saved. Meaning
nga secured ka na, you are eternally saved na. First forgiveness qualifies you to live in the eternal state na resurrection body. So, mo na ang gawlat kita sa rapture. Pero ang second forgiveness qualifies you to continue spiritual life in time. So, mo na siya klase nga forgiveness, confession, para sige nga kung maghimo sang sala, pero kung wala ka nagahimo sang sala, wala kay something to confess. Mo na naga-continue kasi imong spiritual growth sa imong spiritual life at this present time, no? Tapos the first forgiveness is related to time, kag ang second forgiveness is related to eternity. For your spiritual life is designed to make your eternal life in heaven a most significant thing. So, muna klase yung forgiveness. Both forgiveness are based on the salvation work of Christ on the cross. So, dito gate sa kay Jesus Christ ang basihan sa cross. Remember nga si Jesus Christ, 33 years old lang siya diri. Isang 30 AD, moto ang iyahang natawag nga pagbayad sang aton mga sala. So, ang principles diri is God the Father judge our sins on the cross, da kay Jesus Christ. Kay si Jesus Christ lang ang means of salvation. Sa tuwa, magtuo lang ta. Therefore, the sins we committed today already went to court sa heaven, sa court, sa justisya sa Diyos, nearly 2,000 years ago. Katong sa time ni Jesus Christ. So, consequently, post-salvation sin of the believer must be dealt with through a non-meritorious function. The rebound technique, good decision, are always grace decision. Kaning rebound is confession siya. Ang word nga rebound, kani sa mga terms na ginagamit. Rebound technique. Kaya nibalik ka mo sa nag-rebound ka, meaning mao ni siya. Dili kani na. So kani siya is Holy Spirit, God the Holy Spirit, in fellowship to God the Holy Spirit. Kani siya na sa old signature, no? Pag commit ng sala, pag commit og sala, no? Sinning, ni bounce ka, rebound balik sa Holy Spirit. Mao nang rebound. Pag sila nag-rebound ka sa paggamit sa 1 John 1:9. Ang tawag nga rebound. Kani sa mga terms lang ginagamit. Okay, sa good decision are always grace decision. So, grasya lang. Grasya lang. Wala kitay by our own means nga paano makalikay sa sala. Now, by saving your time, dapat mag-imbes kita sang pulong sa Diyos. Mao na ang ginatawag nga to save your time for the days are evil. So mag-invest kita pinagi sa pulong sang Diyos. Grasya lang iya tanan na nga pamagi. This means using the privacy of your priesthood, kay we are priest, no? Lalaki, babae, we are all priest. Amo na nga naga-pray kita directly sa Diyos for acknowledging, admitting, citing, naming, mao nang confession. Kani siya is confession ni tanan. Naming, acknowledge, admitting, citing our sins to God the Father without promises that we will do better, without emotion, without crying, without begging for forgiveness. Nan mao na ang ginatawag nga homologio. So affirming nga forgiveness, acknowledgement of our sins to God the Father, no, is totally apart from any human works being added. So confess lang, walay ubang nga promises. Ginatawag nga human good. Dapat mag-function kita yielded to God the Holy Spirit, ginatawag nga divine good, always in fellowship to God the Holy Spirit, which is divine good. So walay mga promises sa human works or human good such as penitence, public confession, feeling sorry for our sins,
promising God that He will do better. No, wala kita sina nga mga natawag nga mga nga pamaagi, no system of penitence, no lustration, ceremonial public natawag nga purification rites, no pakatungod as tunga mag-confess. No, direct ka sa Dios sa pagpractice sa atong priesthood. Nga mga confession lang gid kay mo nang sa Bible, dili sa mga legalistic na pamagi. So just as nothing can be added to faith in Christ for salvation, so nothing can be added to acknowledging or admitting our sins to God for the recovery of our fellowship with Him, with God, and the opportunity to again continue being filled by means of the Spirit with the character of Christ. So kanin siya, kung magtuna po kita ang kaning character of Christ, isa po na siya kabot sing kanon sa fruit of God, the Holy Spirit. Remember na, kana siya is fruit, singular, fruit of God, the Holy Spirit. Singular. Pero ano ang fruit ng Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering. Damo, pero dili siya fruits. Kung dili fruit, singular siya. Singular. Fruit. Walay is. So, matunaan po nato na ang fruit ng Holy Spirit. Kung anong botsing ganun sina. But believing in Christ for salvation and naming our post-salvation sins for forgiveness are totally non-meritorious function on our parts. Muna nga grasya lang, dili kita ang may katakos. So, naapirmigid sa Diyos, God point of view. Dapat. So, be always dependent lang gidra sa iya. Kay we can do nothing apart from God. So, mao ni atong mga natunan. Ikaw nga believer is eternally secured. Mao na nga kung maghimo sang sala ang mga believers, ginadisiplina sa San Dios. Dili punishment, kundi disiplina sa Dios. Okay. Kay naat o prasi karon kani 1 John chapter 1 verse 8. If we say that we have no sin, kani siya is old sin nature. Old sin nature. Tanan nga mga believers na agyapon sang old sin nature. We are deceiving ourselves and the truth is not in us because we have the old sin nature. If we acknowledge our sins, kani siya personal sins, He is faithful and righteous with the result that He forgive us our sins and purifies us from all wrongdoing, mga known kag unknown sins, cognizance kag mga kwan, kag mga kanang kaning unknown sins, known kag unknown sins. If we see that we have not sinned, mga personal sins, we make Him a liar and His word is not in us. Kay we are all no one is righteous, not even one. So nakahimo gid kita sang sala. So kaning 1 John 1:8 is the old sin nature. Kag kaning our sins acknowledge is personal sins. Mao ning gibayaran ni Jesus Christ ibabaw sa cross ang atong personal sins. Pero we are released from the power kag presence kag we are released from the penalty kag power kag presence sang old sin nature. Sa atong Christian life, we are released from the penalty. Kay tuwa na dito si Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Gibay na atong masala kag power sa old sin nature kag sa presence ang sala sa ginatawag nga eternity. So mao nang kahimtang nato nga believers
sapagkat to pa diri sa halimbawa diri sa ano ni oh bebe kani sa Hebrews chapter 12:6 ba? 12:6. Okay, 12:6. For whom the Lord loveth, kana mga believers, no? He chasteneth and scourges every son whom He receiveth. Kay ginahikong makita sa Dios, amo na nga we are eternally secured nga kung maghimo man sang sala ang isa ka believer, still he is saved, pero ginadisiplina sa San Dios, chastenet and scourget, meaning to say nga panitan ganyan kitag buhi kay He loves us. Kay He loves us. Discipline dili punishment, meaning sang discipline is to educate kita nga sa pagkilala sa iyang mga pagtulunan kang magkinabuhi dira sa iya. Walk in the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Kay kung wala na sa mga kung meaning to say nga kung puno na sa pagtulunan kita kag mao na atong sa atong nauna amo na atong kinabuhi, then we will not carry out the desire of the flesh nga ginasalimpod sa the book of Romans nga be not conformed to this world which is the flesh. Iyan na mga doctrines ang old sin nature, worldly. But by the renewing of your mind, be not conformed to this world, but be renewed, but be not conformed to this world, kundi magkambyo kita by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Ang transformation din na is the renewing of the mind, meaning magtuon ka Bible doctrine, kag believing, then ready for application sa atong Christian life. So sa pagkaron mao nato matun-an, no? Kag amo ni inapakita ko lang sa pagpadayon sa pagtuon. So to deny post salvation sinning is to deny reality in post salvation sin. Meaning to say nga in every decision we are responsible for that. Sa atong kada decision we are responsible sa ginatawag nga mga post-salvation sinning. So mas mahimo nga wala na kitay ginatawag nga sinning by learning Bible doctrine, be loaded in our soul, mean to say perception, metabolization, kag application sa mga pagtulunan sa pulong sang Dios for our own good. So makafunction kita sa ginatawag nga, makaproduce kita sa ginatawag nga divine good, dili human good. Sige, sa atong pagtuon mag-close kita sa pagpasalamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imong blaan gamay, salamat kayo sa mga higayon, mga opportunities ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong. Labos ta nagit pinagi sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit. Bisan Ginoo giving us mga spiritual understanding kag spiritual IQ man sa imong pagtulunan. Ani salamat gid sa imong grasya para sa among kayuhan. Sa pagpadayong gid of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kag pag-sanctify sa moa in thy truth, thy word is truth. Kag nasining padra nga God is a spirit, so we must worship Him in spirit, into say in the sphere of God the Holy Spirit, and in truth. Worship Him in spirit and in truth. Bible doctrine, Bible truths nga balod gid sa among kinabuhi kag redigin ma-application for our own good na makaproduce kami sa ito nga divine good. Salamat kayo sa imong mga pagtulunan bisan Ginoo sa limitasyon sa among mga time as we are bound by space and time. Sa ngalan Jesus Christ, Amen.